Manalo ka na, sir. Naka-audio nito, may audio ako. Sabi niya, punta ka sa Manila kay ang pinsan ni, pamangkin ni Garcia. Yun ang handler ni Garcia ngayon. Mag-meeting tayo para tingnan natin kung saan mo ibigay, kailan mo ibigay yung 15 million. Sabi ko sa kanya, okay, tingnan ko, saan ko ibigay yung pera 15 million? Kay Garcia? Opo sir, sa bagban ni Garcia po. Nag-meeting kami dito, sabi nila dito, sir, huwag ka nang tatakbo, huwag ka nang magbayad. Dahil may tao na po si Barbers na biyaran doon, na incumbent mayor. So alam ko na yung kahit taktakbo ako sa aming bayan, alam ko na yung matalo talaga ako. Pero nakiglaban ako dahil pangarap ko na maipakita yung advocacy ng President Duterte, walang drugs, walang insurgency kasi sa aming bayan, daming NPA doon. So walang insurgency, walang droga, yun ang pangarap ko. At yung hanap buhay ng mga tao ay magiging maayos ang hanap buhay. So, hindi naman kami napalad. So sabi ko sa yung isang mayor ngayon na natalo, kasama ko ngayon sa aming operasyon sa Maynay, lumapit siya sa akin, mag-meeting nga kami bukas. Sabi niya, Mayor, kahit talo tayo, tuloy ang laban natin para ang ating bayan magiging mapayapa at walang droga. Sige, sabi ko sa kanya, basta kayo manatili kayong pinipilaban, huwag na kayo magiging magpaano pa ng pera, magpasilaw ng pera. Ang pera kasi, yun ang ginagamit ng Diablo ngayon. Anong gigamit ng Diablo? Pera, relihiyon, politika. Kasi yun ang tatlong bagay, yan masaya ang Diablo dahil ang tao kapag walang pera, pili ang sarili. Yun ang totoo ngayon. So sa akin na yung sitwasyon kay BBM, sana bukas kung mayroon tayong programa, ako manawagan sa ating mga local government unit. Please naman kayong mga mayor, mga barangay captain, gobernador, sasali kayo sa advokasya ng katutubo ng mga taong bayan. Dahil madamay ang inyong posisyon kapag mag-revolusyon tayo dahil matanggal po kayo, palitan kayo ng bagong mga OIC. Malinaw po yun. Bukod kung kusang loob si BBM mag-resign, manatili silang nandyan sa posisyon dahil ayon sa konstitusyon, elected by the people, hindi na pwedeng tagalin. Pero kung mag-revolusyon tayo, ako, wala po yun. Malinaw po yun. Yun ang ating panawagan sa mga local government unit. Isali natin sila panawagan. Hindi lang mga pulis. Kasi kapag ang mga local mayor, mga gobernador sumang-ayon dito sa taong bayan, kahit ang mga pulis na nagkabibig, wala yun. Maniwala kayo hindi. Dahil ang power na sa local government unit, yung mga pulis doon, takot yun sa mga lokal. Dahil ang sahod nila, ang ibang mga pulis doon, ang nagsahod nila lokal. Yun ang ating panawagan. So kayong mga vloggers, kilala ko kayo, nakita ko kayo, nagtagalo ko sa inyo. Pwede kayong manawagan din sa mga mayor. Hoy mayor, may nagsasalita na isang katutubo galing ng Mindanao. Alam ko ng mga mayor, kilala ko Dato Tikmaliwanag kung Pilipinas po. So yun, panawagan ni Dato Tikmaliwanag ang pangalan na nanawagan na kayo mga local government unit raw, mga gobernador, samahan niyo ang taong bayan na kumbinsin si BBM, mag-resign ka na Mr. President, huwag mo kaming idaway sa aming panunungkulan. Kapag mag-people power, mapilitan po tayo mag-people power. Lahat ng mga local government unit, ransana po yun. UIC na po ipalitoon hanggang 2 years. Yun ang nangyari panahon ni Marcos at sa Cory Aquino. Kasi matanda na ako. 69 years na po ako. Butante na ako ni Marcos noon. Tingnan nun yung nangyari noon. NPA, Philippine Army, Marine, PNP, Roman Catholic Church, wala pang inisyon na kayo sunod sama. Pero, dahil sa pwersa nila, napababa si Marcos. Ngayon ang NPA, hindi na natin makumbinsi dahil nandyan kay Marcos ang NPA ngayon. Pero noon, sumama sila doon sa advokasya sa People's Power Revolution, NPA, Philippine Army, Marines at Roman Catholic Church, nagkakaisa, mahigit ilang milyon ang nagbarsa dito, natanggal ang pilitan sa Marcos Pagalis. Alam ninyo na nag-ano ko sa mga kaibigan ko, mga leaders sa Muslim, mag-ipon kayo ng 1 milyon na Muslim
grupo ni Lumiswari, grupo sa MILF. Kung mayroon silang 1 milyon, kami sa katutubo, mayroon kaming 1 milyon din na mga tao nakahanda na rin. Kahit kaming dalawa lang sa sektor namin, tribo at Muslim, magkakaisa kami sa taong bayan. 100% po yun, mapilitan si BBM na umalis. Hindi ko nila nakita ang person na katutubo. Kasi ang amin dito, alam naman, tutupo ng membro dito sa Aduson, Antipolo, Baras, Cavite, yan sa may Caloocan, dito sa may Metro Manila, sa Quezon Province, buong Pilipinas pa ang mga grupo namin sa tribal government na hinawakan po namin. Opo, sa totoo lang po, hindi man ito nagpayabang. Ako ang founding chairman na nagtayo ng makasariling pamahalaan ng katutubo ng Pilipinas. Mayroon na po kami natayo ngayon sa tibok buong Pilipinas na 2,500 tribal governance barangay. Tribal governance barangay, 2,500 ngayon. Mayroon kaming 250 ka-tribal municipal office buong Pilipinas ngayon. Ang pangalan, National Tribal Governance Administration. Mayroon kaming 50 ka provincial office operation buong Pilipinas ngayon. Ang 13 karehiyon ang natayo namin buong Pilipinas. Hindi lang ako nagpalantad dahil mayroon kaming sinusulong sa Senado na amendment sa batas. Yung batas ng katutubo ng Republic Act 1871, ginawa ko yung amended. Nag-amend ako na pinatanggal ko yung National Commission Eligible for NCIP dahil nagsilbi sa katutubo. So nasa kay si Senator Robin Padilla ng aming amendment. So inantay lang namin yung meeting namin ni Senator Padilla para po sa schedule kung kailan magiging mahiring ang amendment namin. Sang-ayunan ba sa katutubo at gobyerno o hindi? So nakasalang, yun ang dahilan na ayaw sana akong lumantad. Pero ngayon hindi na pwede, sabi ko nga hindi na pwedeng, hindi ko maglantad sa sarili ko. Dahil na nakasalalay dito ang aming kinabukasan katutubo. Totoo yun. Kung magsabing Marcos Uleles din kami noon. Pero nang nakita namin sa BBM na walang silbi, bakit suportahan pa natin? So magbitiw na tayo sa kanya. Hindi man natin kalaban si BBM, tao si BBM. Sabi pa ng Biblia, mahalin mo ang kaaway mo at sa Bisaya pa, dumti ang dautan. Ang dautan niya yung binuhatan na atong dumtan. Pero mahalin natin si BBM kung mag-alis siya sa kanyang panunungkulan. So, yan po ang masabi ko sa inyo. Salamat po. Thank you po. Pasok kami sa loob, pasok kami sa loob. Okay. Pasok.